kapitbahay namin, kahit na 1 kilometro layo, kilala namin. Balita. Yung lahat ng dinadaanan ko na papunta sa school. Kasi ang school namin, 2 kilometro layo, naglalakad kami ng kapatid ko na bunso, si kapatid na Bet, na nanay ni kapatid na Daniel. Naglalakad kami 2 kilometrong mahigit. Kilala namin yung mga kapitbahay, yung malalayo, no? Yun ang mga tao na maaaring makatulong sa'yo o matulungan mo. Ganun po ang buhay nung araw eh. Ngayon, kung nakatira sa isang kondominyo, ano ba pakialam ko sa'yo dyan? Magkapit kwarto lang, ano? Wala silang pakialam. Sa iglesyang katotohanan, may obligasyon po tayo, mga kababayan. Yung salitang atanoeo, ang ibig sabihin po ron ay tingnan mabuti. May utos pala sa iglesia, mga kapatid, na ang magkakapatid, titingnan mo ang isa't isa. Para maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ulitin mo, kapatid na Daniel, saka natin ituloy. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ayun. Kaya pala utos na magkatipon. Kaya sa iglesia may pagkakatipon eh, mga kapatid. Hindi kagaya sa Katoliko na kung gusto mo sumimba, sa isang taon hindi ka sumisimba, simba ka pag birthday mo, doon ka lang sisimba. O kaya magsisimba ka lang pagka may espesyal na okasyon, o may bago kang damit, o kaya may pera ka, doon ka lang magsisimba. Sa iglesia naman ng Diyos na aligid suhay, kailangan pag sasamba ka, kailangan meron kang pera, maghahain ka. Kung wala kang pera, parang dinidiscourage ka ng pumunta. Kailangan tuwing dadalo kayo, may pera kayo, meron kayong panghain, merong ganon. Hindi po naman ganon ang aral sa Biblia. Hindi naman ang sentro ng pakikipagkatipon o pagdalo sa pagkakatipon. Kagaya ngayon, nagkakatipon tayo, no? Hindi naman ang sentro niyan abulo yan eh. Hindi yan ang sentro. Ang sentro ng pagkakatipon, para magkita-kita ang magkakapatid. Magkatinginan, magkabalitaan, malaman kung mayroong nangangailangan, mayroong may sakit, o mayroong may problema. Mangagtinginan tayo upang tayo'y maudyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Ano ang sentro? Kundi mangag-aralan sa isa't isa. Ang sentro yung aral. Kaya nagkakatipon para maaralan ng isa't isa, tumingin ng isa't isa sa isa. Kagaya nung minsan, nandun ako sa Cavite, mga 1964. Doon ako sa Cavite. Doon sa Bacoor, Cavite, ako dumadalo. 1964, siguro hindi pa tao yung iba sa inyo. Bata ako noon, mga 17 anyos ako. Dumadalo ako. Nakaka-4 na akong linggo ng pagdalo. Nakikita ko yung kapatid, yun din ang suot niya. Sabi ko, kapatid, ano yan? Yan ba uniforme nyo? Sabi ko. Sabi, hindi kapatid. Akala ko uniforme kasi yun ang lagi ko nakikita. Yung pala mahirap yung kapatid, taga Binakayan. Kaya pala, yun lagi niyang suot. Nung sumunod na linggo, nagdala ako ng ibang polo. Nung sumunod na linggo, iba na suot niya. Kaya pala lang gaging ganon, wala pala siya talagang damit. Alam mo, pagka nakita mong ganon, mauudyok kang gumawa ng kabutihan. Pag tinitingnan mo yung kapatid,
Merong kapatid nung araw sa Tondo, sa Gagalangin, ang suot niya nakita ko. Nung araw kasi na yun, may restaurant ako noon eh. Kumikita ako noon. Hindi pa po ako ministro noon. Kapatid pa lang ako sa iglesia. Ayan. Meron ako restaurant, ayan, bata pa nanay ko noon eh. Oh. Siguro ang sinanay niyan, mga mahigit lang 50 o 60. Hindi ko na matandaan. Pero bata pa si nanay ko, itim pa lahat ang buhok niya eh. Noon may restaurant ako. Nakita ko yung kapatid sa Gagalangin Tondo, dumadalo ako noon. Ang tsinelas niya, parehong kanan. Magkaiba kulay. O di, merong mga kapatid na mahihirap eh. Nakita ko, naawa ako, binili ko ng tsinelas na bago. No. Yun ang ibig sabihin ng aral ng Diyos sa magkakapatid. Kaya inutusang magkatipon. Ang sabi po ay magtinginan kayo para tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. You have to be concerned. Magkaroon ka ng magkaroon ka ng pag-aalaga, pag-aalala sa kapatid. Kasi ang iglesia po totoo, hindi naman iglesia na parang magkikita-kita sa simbahan, hindi man lang magkabatian o walang ganon. Kahit na hindi nga magbatian, pwede naman eh. Pero mag-observe ka, baka mayroong kapatid na nangangailangan. Ganyan po ang paggawa ng mabuti. Magtinginan kayo upang maudyok tayo sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Bakit? Ganyan din naman yung sinasabi sa Mateo eh. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, watch and pray that you enter not into temptation. Basahin natin. 26:41. Kayo'y magagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay nakahanda, datapwat mahina ang laman. Ito po, isa na namang kaso ng maling paggamit ng salitang Tagalog na tin-translate. Ang nakalagay po sa English dyan at saka sa Greek, watch. Ang watch, tignan, tumingin, magbantay. No? Dyan, ang sabi sa English, watch and pray. Hindi naman sinabing magpuyat ka. Nang i-translate sa Tagalog, tayo'y magpuyat at magsipanalangin. Kahit di ka naman magpuyat pwede ka naman tumingin eh. No? Hindi naman ang dapat na translation magpuyat. Paano kang magpupuyat kung tulog na lahat ng tao, pupuyat ka? Sino pababantayan mo nun? No? Yung salitarya na itin-translate ng mga nag-translate ng Biblia sa Tagalog, na magpuyat should have been translated magmasid. No? Tumingin. Gaya rin naman nung nasa Ebreo na para wag kang mapasok sa tukso, titignan mo, baka itong dumadating tukso. Baka itong nag-aanyaya sa yung babae pakisamahan mo naman ako ron, wala akong kasama. Iiwan mo yung pamilya mo, sasamahan mo yung babae, pok-pok pala. Magmasid ka, baka mahulog ka sa tukso. Para makilala mong may masamang dumarating, huwag kang malagay sa tukso. Magmamasid ka, titingnan mo kung ano mga gagawin mo, saan ka pupunta, titingnan mo. Baka meron diyang lasingan ang pupuntahan mo. Kaya mga pagnanakaw o criminal acts o session ng mga durugista, titingin ka para iiwas ka na pag masama. Ganon din naman ang kahulugan nung titingnan mo naman ang mga kapatid pagka nagkakatipon para naman makagawa ka ng mabuti. Tayo'y magtinginan upang tayo mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Doon po nang gagaling yung ideya na inutusan ng Diyos ang magkakapatid na magkakatipon. Kaya, isa pong aral ito na susundin natin sa iglesia. Magkakatipon tayo. Obligasyon po natin yan. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ang unang dahilan para magkita-kita ang magkakapatid at yung ating concern o malasakit o paglingap sa kapatid, magawa natin.
para tayo maudyukan sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Pagkatapos, sa pagkakatipon, ang sabi ay mangag-aralan sa isa't isa. Napakahalaga nito eh. Alam niyo mga kapatid, kung Kristiyano ka, dapat meron ka maintenance ng pagiging Kristiyano. Ang maintenance natin, yung lagi tayong naaaralan, parang isang araw-araw na sasakyang ginagamit, may maintenance yan nag-change oil para tumagal ang makina. Tinitignan yung baterya niyan, yung tubig ng baterya. Ang sasakyan, meron pong maintenance. Ang pagiging Kristiyano, may maintenance din. Ang maintenance natin, yung pagtitinginan natin, pagmamahalang magkakapatid, at yung pag-aaralan. Yun po ang kabuuan ng aral na mag-uudyok sa atin sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Doon magpapasimula ang ating pagiging mapagmahal sa kapatid at sa paggawa natin ng mabuti at sa ating pagpapatuloy na maaralan para meron tayong giya o gabay sa araw-araw na pamumuhay. Sa ibang iglesia po, ang intensyon ng pagkakatipon para umulekta yung pastor Kaya pagka wala kang pang-abuloy, parang discouraged na paano nga kung wala ka talagang pera? Wala kang pambili ng tsinelas hindi ba nauunawaan naman ng Diyos yun na meron talagang mahirap na kapatid, walang magagawa, walang anuman? Hindi dahil doon, yung kapatid na yon hahamakin na natin. Kaya nga